Matapos hindi magtagumpay ang inilabas nilang fake na polvoron video, may bagong pasabog na naman itong si Claire Eden. Kaya lang, kukuha lang din sila ng star witness kuno ay certified DDS din. So paano tayo maniniwala na totoo ang sinasabi nitong si Cathy Binag? Panoorin po natin itong reaction video na ginawa ko tungkol dito sa sinasabi nilang star witness at ang panawagan ni Harry Roque, ni Glenn Chong at ni Vic Rodriguez na mag-resign na daw ang ating presidente. Panoorin po natin ito. Nang dahil sa revelasyon ng isang Cathy Binag, mga DDS, hinamon na naman si President Bongbong Marcos na kung hindi daw siya magpapadrug test ay mag-resign na siya. Ang galing ng mga DDS na to. Pero pinaniwalaan ba ng mas nakararaming Pilipino ang revelasyon nitong si Cathy Binag? Mukhang hindi naman. At pinagtawanan na naman ang star witness na inilabas ni Claire Eden. Noong una sabi ko, kawawa naman itong si Cathy Binag dahil nagpagamit siya kay Maharlika. Pero dapat ba itong kaawaan kung masira man ang buhay niya? Ang dami pong nagsasabi na talagang sira na ang buhay nitong si Cathy Binag. At naglabasan na po ang mga litrato na itong si Cathy Binag ay isang certified na DDS. O kita niyo itong mga pictures na lumabas. Sino mga kasama niya? Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa pa itong si Sal Panelo. So paano tayo maniniwala sa kredibilidad ng babaeng ito? I am not going to delve into the background, lalo na dun sa nakaraan ni Cathy Binag. Dahil ang dami niyo pong mababasa na ito daw si Cathy Binag ay ganito, ay ganyan. Ang sa akin po kasi, past is past. Siguro naman, kung pangit ang nakaraan ni Cathy Binag, ngayon ay maayos na siya. Tulad ng sinasabi niya. Nung tinanong siya ni Maharlika kung kailan niya na-witness yung pagko-cocaine ni President Bongbong Marcos, ang sagot itong Cathy Binag ay mga 2012 or 2013. So kunyari, hindi pa niya maalala yung taon. Siyempre, 2012. Para nga naman magdugtong-dugtong lahat ng kwentong inilabas ng mga DDS. Hindi ba doon sa PIDEA Leaks? 2012 yun eh. Yung sinasabi ni Jonathan Morales, 2012. Yung polvoron video na fake, 2012. Tapos ngayon, itong si Cathy Binag, 2012 din. O, di kompleto na yung istorya. Ang nakakapagtaka, bakit puro 2012? Bakit walang recent? Yung ngayon na. Kumpara sa akin kung ano man ang naging nakaraan ni Cathy Binag, wala akong pakialam. Dahil marami po sa atin ang may masamang nakaraan. Ang importante po yung kasalukuyan. Granted, ito po ay granted. Kung mapapatunayan nila na gumamit si President Bongbong Marcos ng cocaine noong araw na 12 years ago na pala, hindi na ba siya pwedeng magbago ngayon? Bakit pag yung mga istorya ng mga drug addict na biglang nagbago at naging maganda ang buhay, naging inspirasyon sa marami, pinapalakpakan natin? Tandaan po natin, our past will not define the present. Yan ay kung totoo na dapat muna nilang patunayan. Hindi pwede yung mga hearsay lang. Hindi pwede yung mga fake na polvoron video. Hindi pwede dun sa revelasyon lang ng star witness kuno na siyang nakakita sa paggamit ni President Bongbong Marcos ng cocaine at yung pag-alok sa kanya ni First Lady Lisa Marcos ng Do You Want? Isa pang napakahirap paniwalaan yun eh. Hindi ka kilala ni Lisa Marcos, pumunta ka sa bahay nila, nakisiar ka, paglabas mo, nakita mo si Lisa Marcos, tapos tinanong ka kung sino ka, nung sinabi mong kasama mo si Florendo, aalukin ka na kagad ng Do You Want? Yung mga istorya kasing ginagawa nila, parang hindi pinag-isipan eh. Kasi nagmamadali sila to pin down President Bongbong Marcos dyan sa drug issue na yan. Dahil wala na po silang maipukol kay President Bongbong Marcos. At para sa kanila, iyan ang tanging paraan para mapabagsak natin si Bongbong Marcos, para mapag-resign natin siya, para umalis na siya sa pwesto at maiupo natin si Sara Duterte. Di happy days na naman tayo lahat. Makakalimutan lahat ng issues tungkol kay former President Rodrigo Duterte. Yung tungkol sa ICC, yung sa Interpol, sa EJK, yung problema ni Harry Roque sa Pogo. Napakadaming mga issues na matatakpan, matatabunan, oras na mapatalsik nila si President Bongbong Marcos. Hindi ba? Halatang-halata kayo ng majority ng taong bayan. May naniniwala man sa inyo, yun yung mga sarado ang isip. Dahil kung iisa-isay mo lahat ng kanilang expose na lahat naman ay pumalpak, kahit na diehard supporter kayo na DDS, mag-iiba isip nyo. Magdadalawang isip kayo. Tama ba itong sinusuportahan ko? Nung hindi nagtagumpay yung fake na polvoron video, hanap naman sila ng ibang tao. This time yung totoong tao, hindi yung AI.
yung magsasabi na siya ay witness sa ginawang pagkukuki ni President Bongbong Marcos. Witness siya 12 years ago. Sabi pa, meron daw siyang recording sa USB. Aba, para pala itong si Madam Auring, itong si Cathy Binag, na noong 2012, sabi niya sa sarili niya, kukunan ko nga ito, ire-record ko nga itong pag-uusap na ito. Dahil sa 2022, nakikinit ako na magiging presidente si Bongbong Marcos. At pagdating ng 2024, ilalabas ko itong expose na to dahil lahat ng kwentong ilalabas ng mga DDS ay hindi magtatagumpay. Ako lamang, kapag ako ang lumabas na star witness, mapapabagsak na namin si Bongbong Marcos. Yun ang nasa isip ni Cathy Binag noong 2012. Kaya po niya nirecord yung sinasabing nasa USB. Apakagaling ng kanilang istorya. Nagmala Madam Auring si Cathy Binag dahil alam niya na magiging presidente si Bongbong Marcos sa 2022. Kaya noong 2012, inirecord niya yung pag-uusap or kung ano man yung na-record doon sa USB. Tandaan po ninyo, bago po lumabas yung fake na Polvoron video, meron pong lumabas na fake na audio recording daw ni President Bongbong Marcos na sinasabing tirahin na natin ang China, na patunayan na yun ay AI-generated at fake lamang. At isa pa, kung totoong mayroong USB, bakit kailangan pang gawing installment? Bakit hindi ilabas kagad para mas maging kapanipaniwala ang expose ni Cathy Binag? Ganyan ang ginawa nila sa Polvoron video. Panay ang broadcast nila na malapit na lalabas na yung Polvoron video. Inabot ng ilang buwan. O paglabas, fake pala. So, ganyan din ang ginagawa ni Claire Eden. Iinut-inutin, dahan-dahan, installment yung paglabas ng expose para nga naman panoorin pa siya ng mga supporters niya na hindi nag-iisip na ginagamit lang sila ni Claire Eden para sa kanyang YouTube channel. Dapat ang gawin ng grupong ito ni Maharlika nila Harry Roque ay humanap kayo ng ebidensya na pangkasalukuyan. Yung nagaganap ngayon na nung naupo si Bongbong Marcos, meron nakapunta sa bahay niya at nakita nagpopolvoron si Bongbong Marcos. Dapat yung ngayon, hindi yung 12 years ago. At kung totoo itong star witness nila, bakit ngayon lang lalabas? Nagkaroon na ng PIDEA leaks, nagkaroon na ng Jonathan Morales, nagkaroon na ng fake video. Bakit ngayon ko lang lalabas para sabihin mo na na-witness mo first hand na nagpopolvoron si Bongbong Marcos, na inalok ka pa ni Lisa Marcos ng do you want? Mag-isip kayo, gamitin po natin yung ating kakapiranggot na utak. Bakit ngayon lang lalabas yan? Dahil pumalpak lahat ng kanilang expose. Hindi kinagat ng tao lahat ng kanilang revelasyon na hanggang ngayon hindi sila makapag-stage ng people power dahil lahat ng kanilang ginagawa ay puro palpak. So, sino ang mahihikayat nila na mag-people power? Hindi ba, kung talagang matindi itong revelasyon ni Cathy Binag at ito ang magpapabagsak kay President Bongbong Marcos, inuna na dapat nila yan. Wala ng PIDEA leaks, wala ng Jonathan Morales, wala ng fake Polvoron video. Unahin natin ilabas si Cathy Binag dahil ito ang magpapatunay na drug addict si Bongbong Marcos. Ngayon lang kayo lalabas pagkatapos na napakarami ng palpak. Sino pa maniniwala sa inyo? Tapos kamukat-mukat natin, malalaman natin na ito palang si Cathy Binag ay DDS, close kay Duterte, close kanila Panelo. Natural, kayo-kayo ang maglalabas ng mga ganitong klaseng revelasyon na halata namang peke. Wala na pong maniniwala sa inyo. O ilang araw na ang lumipas, mula nang inilabas nitong si Maharlika ang kanyang conversation with Cathy Binag. Ano ang sabi ni Harry Roque? Kilos na daw. Kailangan daw kumilos ng mga DDS. Ano pa daw ba ang gusto nyong ebidensya, mga DDS? Kilos na. Kilos na tayo. Yan ang panawagan ni Harry Roque. Gustong mag-ala Cardinal Sin ni Harry Roque at nagtatawag ng people power. At bakit nagtatawag ng people power si Harry Roque? Nasa kabila ng kanilang mga revelasyon, tulad ng PIDEA leaks, Agent Morales, Polvoronic video, at ngayon nga itong si Cathy Binag, na wala namang ibang ebidensyang inilalabas kundi laway lang, na meron daw pictures, meron daw USB, na ilalabas in due time. Bakit hindi pa ngayon? Dahil tulad ng fake Polvoron video, ine-edit pa. Wala na pong naniniwala sa inyo. Kayo-kayo na lang ang nagbobolahan. So, nananawagan si Harry Roque, kilos na daw kayo. Kailangan nyo ng kumilos dahil malapit na po ang katapusan ni Harry Roque. Dahil unti-unti po napapatunayan na itong si Harry Roque ay may kaugnayan sa Pogo. So ano, the end is near for Harry Roque? At kaya rin nagmamadali itong si Maharlika kasi the end is near na rin para kay Maharlika.
Dahil kung kayo po ay updated sa kaso ni Maharlika na isinampa ni Mel Robles, napanood ko po sa channel ni Takeru Miyamoto. Doon po sa dokumentong inilabas ni Camille Vasquez na kung mahihirapan pong lusutan ni Maharlika yung kasong yan. So ngayon, itong si Glenn Chong at saka si Vic Rodriguez ay nananawagan ulit for the nth time na kung hindi magpapadrug test si Bongbong Marcos ay mag-resign na lamang. Ito po ang sinabi ni Glenn Chong. The only honorable thing left for Ferdinand Marcos Jr. to do is to resign now. Sabi naman ni Vic Rodriguez, drug test or resign. The use of illegal drugs is a disease that seriously affects a person's brain, cognitive thinking, and behavior. A person surfacing and attesting to have witnessed the actual use of illegal drugs by no less than the highest official of the land is a very disturbing allegation na isang tao surfacing and attesting to have witnessed the actual use of illegal drugs of our President Bongbong Marcos 12 years ago. Ngayon lang lalabas. Matapos pumalpak lahat ng revelasyon, lahat ng expose ng mga DDS. Dapat noon pa, pinagsabay-sabay nyo lahat yan eh. Ang ginawa nyo, in-installment ninyo eh. Nawalan tuloy kayo ng kredibilidad. Tuloy ko. Instead of threatening the citizenry and weaponizing the justice system, it is best that the President heed the call of the sovereign Filipino people to undertake an open, transparent, and credible hair follicle drug test now or resign, for we deserve no less. Protect the people from an abusive government. Ito pa pala ang tinatawag ng abusive government, o kayo mga DDS ang abusado na, sumosobra na kayo. Ano sinasabi nyo, threatening the citizenry? Kayo nga ang nagbabanta sa taong bayan. May pa-people power pa kayo. Ano ngayon kung di magpa-drug test si President Bongbong Marcos? Paalala ko lang po kay Vic Rodriguez, kay Glenn Chong, at sa lahat sa inyong mga DDS, at kay Harry Roque na rin. Yung kanyang sinabi noong 2018, sabi niya rito, ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni President, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit na sino. O bakit ngayon iba na? Porque hindi na kayo ang nakaupo, hindi na applicable itong sinabi ni Harry Roque. Ang presidente daw ay halal ng bayan. Si Bongbong Marcos ba hindi halal ng bayan? Kung gusto daw magpa-drug test ni Digong, gagawin niya. Pero kung ayaw niya, walang pwedeng mag-utos sa kanya. Pero kay Bongbong Marcos, uutusan ninyo. Ano akala niyo sa presidente natin? Utusan ninyo? Meron pong kasabihan sa wikang Ingles. The sauce for the goose is the sauce for the gander. Ang ibig pong sabihin, one person or situation should be treated the same way that another person or situation is treated. So kung nung panahon ni former President Rodrigo Duterte ay walang pwedeng mag-utos sa kanya na magpa-drug test dahil siya po ay halal ng bayan, ganun din dapat ha mga DDS kay President Bongbong Marcos. Dahil galing na po sa kapwa nyo DDS na ang presidente ay halal ng bayan at walang pwedeng mag-utos sa kanya na magpa-drug test kahit na si Glenn Chong pa o si Vic Rodriguez pa or ang buong DDS. Maging patas po tayo. Kung ano ang sausawan ng kwek-kwek, siya rin dapat ang sausawan ng tokneneng. Ayan, ano ang masasabi nyo? Maniniwala ba tayo dito sa star witness ni Claire Eden? At magtagumpay na kaya si Harry Roque, si Glenn Chong, si Vic Rodriguez na pababain si Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas? At aabangan din po natin yung panawagan ni Harry Roque na kailangan na daw nilang kumilos at may nagbabadya daw na people power. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.